kalooban at isipan ang mga taong maliliit, nawawala at nahuhuli. Panalangin. Panginoong Diyos, nilikha mo kaming pantay-pantay sa iyong ipinagkaloob na darangal. At sa iyong paningin, maging iba-iba man ang aming kasarian, kulay, pinag-aralan, yaman, katayuan. Pangatlong istasyon. Tanong ni Pilato, ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan. Ipako siya sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan ninyo, sabi niya. Aming Panginoong Panginoong Jesucristo. Ang 5 istasyon. Pagninilay, krus, isang tanda ng kahihiyan at kamatayan. Ito ang mahulugan ng kahoy na pinasal ni Jesus, na kung saan tutuusin ay hindi siya ang dapat nabagpasan. Subalit sa kanyang pang-angkin ng lahat ng ating pagkatao at pag-iisira. Kanyang pinasal sa kanyang balikat ang ating mga kasalanan at pagkamasuwayin. Ang pagiging hindi masunurin ang siyang dahilan ng ating pagkakahiwalay sa Diyos. Pinupuri ka namin, O Kristo. Pagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang mundo. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanawan niya ang bulso, ito'y kanyang tinanisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway, palilibutan kanila at gigipitin sa kabila. Wawasakin kanila at ilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kapitong istasyon. Pagnilinaw. Ayaw ni Simon Serene na masangkot. Napadaan lamang siya sa karamihan ng madla upang umuwi. Subalit sa hindi niya alam na dahilan, siya ay pinili at pinilit na tumulong sa pagbuhat ng krus ni Jesus. Nagpaubaya siya. Ginawa niya ang inuutos sa kanya. Ay tinubos mo ang mundo. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinusundan si Jesus ng maraming tao. Kabilang ang ilang babae nag-iiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, pinagpala ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin at sa mga burol. Isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At palagutan ang mga kapal upang pagalitin o taniya. Ang mga tao naman nakatayo roon at nanunood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, idinilig niya ang
ligtas na ngayon ang Nazarene, kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Sa nasalot ng lipunan ay ang addiction sa pinagbabawal na gamot, sa alcohol, sa gambling, sa sex, sa online games, at marami pang iba. Ikasapong istasyon, ang titikang sarili. Sinasamba tungkol ko namin o Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay tinubos mo ang mundo. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Ang krus ay tinubos mo ang mundo. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kahit ako lang magpapalaman ng rapat. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pinagkakatiwala ko ang aking espiritu at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Asawa ni Nene. Nang makita ng kapitan ng mga kawal ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos na sinasabi, tunay nga matuwid ang taong ito. Maraming tao ang nagkatipon doon at nanonood. Nang makita nila ang mga nangyari, Punta natin umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib dahil sa lungkot. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus. Pumayag siya kunin ni Jose ang bangkay. Ibinaba mula sa krus ang bangkay ni Jesus at pinalot sa telang lino na binili ni Jose. Pagkatapos, ang bangkay ay inilagay sa isang libingang hinukay sa bato at iginulong ni Jose ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman sina Maria Magdalena at Maria na ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.